Kung meron tayong modern day heroes, meron din tayong modern day Judas. Isa sa mga rason, kaya naman pala kahit yung tatay, yung Sibak Party List, nasa top 10 ang kanilang pondo kaya pala sila ay Junior is Lord na hindi na Jesus is Lord. So ang tanong natin sa ating mga kababayan na nasa congregation ng Jesus is Lord, kumusta naman po kayo ngayon? Kaya naman itong si Joel, si Villanueva, dito makita niyo siya, hindi siya makatingin ng diretso. Sir, game lang. Konti lang. Short lang. Sir. Tinatawag ka, sir. I know you will understand me, boss. I know you. Pero confirm na. Confirm na, sir. Yeah. Trabaho na tayo, trabaho. Trabaho lang daw tayo pagkatapos mo kaming traidorin. Actually, ang tinraidor mo, taong bayan. Was it a hard choice or para ba? Hindi niya masagot. Tanong mismo ng media, was it a hard choice? Ang taong bayan ba o ang paninindigan at prinsipyo na labanan ang flood control? Kasi grabe siyang magsalita noon sa flood control, di ba? O tapos ngayon, ano nangyari? Yan tuloy, hindi ka pinapansin ni Marcoleta. Paano kasi traitor ka? Tingnan niyo si Marcoleta. Siyempre, hindi naman niya babastusin or hindi naman niya aanuhin na parang walang respeto. Hindi lang siya nagre-respond dyan. Tignan mo. Iba yung iba yung tanggap yung ginawa mo. Hindi kasi katanggap-tanggap yung ginawa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi si Chis Escudero at saka itong si Joel Villanueva, for me, unforgivable yung ginawa nila eh. Although sinasabi nila SP, ni Cayetano, ni APC, ni Kuya Alan, tanggap naman daw, okay naman daw, nagka-heart to heart talk sila, pero I don't think that's really the case. Kasi sa akin, bakit hindi ka tanggap-tanggap? Unang-una, si Senator Bato na halos 8 months na nagtatago, hindi pumasok sa Senado. Isinaalang-alang niya ang kanyang seguridad na baka siya ay makidnap. Pumasok siya sa Senado, nakipaghabulan sa NBI. Halos hindi siya pinapasok doon. Kasi kung hindi siya makapasok doon, hindi mangyayari yung pagpapalit ng liderato. Hindi mapupunta sa totoong dapat mabigyan ng mga posisyon para maimbestigahan yung flood control na yan. So nakita nyo naman halos magkasugat-sugat. Si Senator Bato na malagi siya doon ng ilang araw hanggang sa siya umalis. So nagtagumpay tayo doon. Nagkasama-sama sila doon. And then dumating si Chis Escudero. Nagkaroon kuno sila ng quorum. Nagkagulo-gulo ang Senado. Siyempre, hindi pa mapalitan yung Senate President. O ngayon, nung nangyari yon, naaresto naman si Senator Jingo Estrada. Kumbaga, si Jingo Estrada at saka si Senator Bato, kanila pong sinakripisyo ang sarili nilang seguridad, ang sarili nila, ang pamilya nila para sa taong bayan. Tapos, dumating ka. So yung sakripisyo na ibinigay nung dalawa, inilagay mo lang sa walang kabuluhan. Maalala mo, kaya nga masama ang loob nitong si Senator Marcoleta, bakit kamo? Sabi niya, di ba uuwi na sana siya noon? Kasi sabi niya, yung meeting nila Kuya Alan, parang alanganing dumating si Bato, ibiglang dumating. Yung point na yun, sumama ka sa kursada para sa katotohanan. Yung imposibleng dumating, yung isang Bato dumating. Yung imposible, naging posible. So sa panahon ngayon, sa palagay mo kaya yung meron pa ba yung imposible na hindi magiging posible? Nung kay Bato nga, naging posible. Kaya masama ang loob ni Marcoleta dyan. Tapos, aakbay-akbay ka dyan, sasabihin mo, sabihin mo na lang nakatanggap ka at natakot ka, yun na lang. The fifth, Vice Representative Jordi Jesus M. Romualdo. Representative Jose Wong J. Perez Jr. Pati si Amy nakita ko, ayan
Hindi, parang pinunasan pa ni Amy yung batok niya, kasi parang bineso ni The Honorable Senator tingnan, oo. Sherwin T. Oops, punas. Tingnan niyo, The Honorable Senator yan, sinagi niya dinampi niya yung kanyang pisngi doon sa noo ni, Senator Amy. Nakita niyo nung ginawa ni Senator Amy, tingnan niyo. The Honorable Senator Sherwin T. Gatchalian, Punas. Pasimpleng punas. Kakadiri ka. Chairperson, Commission and Appointments. Dear Honorable Gatchalian, I have been directed to Tapos 'di ba yan, pumunta siya kay Marcoleta, tingnan niyo. inform the Commission Na hindi man lang lumingon si and Marcoleta diyan. Appointments with the House Hindi man lang lumingon. of Representatives on even Ah. date elected the following as members of the House of Representatives contingent Hindi rin nagsalita. the Commission on Appointments. 1. Hindi rin nagsalita. Representative Francisco Paulo P. Ortega. Hanggang sa umalis na lang siya. The 5th, Vice Representative Jardine Jesus Hindi man lang siya nagano. Okay lang 'yan. Wala. Tingnan niyo. Romualdo. Sino hindi matutuwa pagkakasuhan ni Senator Robin? Okay lang. Yan, bailable naman kaso niya. 2. Representative Yung pinapaniwalaan ninyo, kagaya nitong bagong Senate President, nagkaroon ng quorum, nagkaroon ng quorum para palitan yung Senate President pro tempore at yung mga ibang committees na chairman dahil dumating si Chis Escudero. Nagkaroon ng bagong Senate President dahil dumating si Joel Villanueva. So itong dalawang tao na to, kayo ang modern na mukha ng walang pakialam sa taong bayan. Walang pakialam at walang paninindigan. At ang pinapaniwalaan ninyo ay kagaya nyo din. Yung nakikita nyo ngayon na yan, ito po ay kaso ng Senate President ninyo ngayon na si Win Gatchalian. Way back in 2010. So sila po ay kinasuhan sa Court of Appeals ng SSS. Ayan, Social Security System versus itong mga ito. At ang kanilang pag-aari dito ay yung Waterfront at saka yung Welex Group na ito. Ayan WG Win Gatchalian. So, ito kasi ang sabi ng SSS, bayaran ninyo ito. Bayaran ninyo itong 800 billion something na ito. Pero nakita ninyo, lumalabas na parang na-dismiss siya ngayon. Ayan promulgated January 30, 2026. So lahat po yan nabaliktad. Hindi na at tinanggal na dito ang kumpanya ni Win Gatchalian. January 30, 2026. Pero ito ay kaso noong 2010. So ibig pong sabihin yan, ibig pong sabihin yan, dito wala pang promulgated dyan. Ibig pong sabihin yan, lahat ng mga ito ay meron pong kabayaran. Lahat ng mga ginagawa nila, lahat ng mga ginagawa nila ay merong kapalit. Gawin mo lang ito, i-impeach natin si Sara Duterte, tanggalin natin yung bagong Senate President na umupo. Ako na ang bahala sa mga kaso ninyo. And nakita niyo, pati si Erwin Tulfo, laging binabanggit, laging dawit. So matotal, yung mga nasa majority ngayon, kung mapapansin ninyo, kaya sila intact, Toto, Lacson, kasi yan po sila, meron po silang mga bagahe. Kaya sila nagsasama-sama. Kagaya rin ito. Now we know ang dahilan kung bakit sila nagsasama-sama dyan. Mabuti pa nga itong si Congressman Leandro Leviste. Inaakusahan natin ang kabuuan ng House of Representatives na mga buwaya. Pero hindi naman lahat. At meron pa rin mga natitira doon sa House na talagang pinapatunayan na hindi lahat at pinapatunayan nila na
sila yung taga-check and balance doon. Nakita ninyo, pinapakita niya yung tunay na nangyayari sa house. Ang sarap ng pagkain nila, kita nyo. Sarap ng pagkain, hindi naman nila kinakain, hindi nila inuubos, sinasayang nila, mapapanis yan. Samantalang doon sa mga nasalanta ng lindol, hanggang ngayon, ang dami pa doon ang nangangailangan ng tulong. Ang mga mamamayan mismo ang sariling nagtutulungan. Pero yung presidente, parang walang nangyari, nagpa-party-party. Hindi man literal na party, pero walang ginawa yung presidente kundi gastos ng gastos. Sobrang gastador talaga yung presidente na yan. Kung saan-saan siya pumupunta, kung ano-anong ginagawa, pero hindi naman yung nag-generate ka ng revenue. Ngayon, nasa ibang bansa na naman siya. Pinagyayabang na imimit daw niya yung presidente ng Russia. Hindi lang naman siya. Baka nga magmukhang piyuni siya doon. Kasi, imagine ASEAN yun. ASEAN Commemorative Summit yon. Supposed to be kasi ikaw yung chairman ng 2026. Di ba dapat dito sa bansa natin? Sa Pilipinas. Pero doon ginanap sa Russia. Di ba nakakahiya yun? Although, nangyari din naman before. Pangalawa lang to na nangyari na merong ASEAN Russian Commemorative Summit. Yung una ay nangyari noong 2015 with Laos. So nag-co-chair ang Laos at ng Russia na ginanap sa Russia. Supposedly, dahil chairman ang Laos, dapat doon sa Laos gagawin. Dito naman, chair ang Pilipinas, sa Russia ginanap. Siguro dahil, ewan ko, there are several factors kung bakit. So, mabalik tayo dito, nakita ninyo, no, they are wasting our money. Kasi pera natin yan sarap ng buhay nila. And also, si Kong Leviste asking yung 18 billion budget para sa operation ng Kongreso na sana ibigay na lang nila or itulong nila sa mga nasalanta ng bagyo. Sana pumayag, but I doubt kung papayag sila. Si Kong Leviste lang at mga iba ang nakita kong tumutulong sa side ng House of Representatives. So since ngayon ay araw ng mga buhaya, batiin muna natin yung mga buhaya. Ito. Ayan, so palakpakan pa talaga. Since ngayon ay Crocodile Day, batiin natin yung mga crocodile, mga buhaya. Ito yung nakikita nyo ngayon ay yakapan ng mga buhaya. Happy Crocodile Day. Buhaya, 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 buhaya. Happy? Diyan sila. Happy. Kita nyo pansinin ninyo yung paligid ninyo ngayon. Lalo na pag kayo ay nasa flood prone area. Kahit nga sa harapan namin kunting ulan, gapatak pa lang ng ulan. Nakikita mo umaakyat sa may bandang gate. Ulan pa lang yan. Ang tanong, ready na ba tayo sa paparating na tag-ulan? I mean, you would imagine ang dami, bilyon-bilyon umaapaw na pera para sa budget dito, budget doon, proyekto dito, proyekto doon, kuno. Pero lindol, bagyo, infrastruktura, hindi tayo ready. Hindi pa tapos. Wala pa as in. Kumbaga, baon na tayo. Utang, baon na baon tayo. Pero pagdating sa proyekto, wala kang makita. Sabihin nila, ang dami daw inutang ni Duterte. Pero nakita natin, naranasan natin, kitang-kita natin yung epekto niyan. Pero ngayon, imagine, halos 6 trillion na, 4 na taon. Kalahating taon pa lang, magsi-6 trillion na ang utang niya. Wala tayong makita talaga. Bukod doon sa barbed wire para sa mga rallyista. Biyahe dito, biyahe doon, sasabihin para sa investment.
na foreign direct investment na return. Wala naman hanggang ngayon. So ito po yung kumbaga hindi nyo rin kami masisisi ano, kayong mga loyalista na mga tanga at mga dilawan na himod-puwet ngayon. Hindi nyo kami masisisi kasi kami po kumakalam ang sikmura namin. Kayo kasi hindi kumakalam kasi nakakatanggap kayo. Sa comment pa lang ninyo, per comment pa lang ninyo, may bayad. Per vlog ninyo, may bayad. Siyempre nakikinabang dito yung mga pamilya ninyo na nauuto naman ninyo. Pero kami, wala po kaming bayad. Imagine nyo, kahit sa hearing pa lang, susupilin, pipigilin, hindi namin magawa yung gusto naming isigaw. Dahil yung amo ninyo, punong-puno ng budget para dyan. Pigilin, supilin, ponduhan. Ilagay dyan, i-download yung mga kapulisan kasundaluhan para mapigilan yung mga boses namin. Siyempre, kaya kami nag-iingay. Kayo. Panay kayo Panay kayo happy party. Tama yung sabi nung tatay niya, puro ka party. As magbabalita kayo ganito, crime rate. Hindi, parang ang daling sabihin eh. Pero kaliwat kanan, kanina lang nanonood ako ng balita. Hinalay, ginahasa, pinsan, tatay, pinatay. Ano ba naman yan? Tapos sasabihin, bumaba ng 10%. Pero tingnan nyo naman tingnan niyo sa mga, ang dami. Yung tumawa, 42,000. Ang nag-like lang, 727. Galit pa yung iba kasi fake news. Ang nag-heart lang, 85. Take note, ang nag-post nito, GMA. Sino naniniwala? Kasi you can have all the data to report to the people, to the public, pero yung mga tao natatawa kasi paano mo nasabi na bumaba ang crime rate? Kung ramdam naman nila, nakakatakot nga lumabas ngayon eh. Dati, ang survey dati, tao ang survey dati. Tao mismo ang nagsasabi. Ngayon ang survey, ngayon ang media, mainstream media, o kaya mga survey firm ang nagsasabi. Pero dati, ang mismong nagpapatunay kahit walang survey, ang mga taong nagsasabi, dumaan sila sa kanto, napaka-safe. Wala na yung mga addict. O ngayon nagsipagbalikan. So kahit magsasurvey kayo dyan, kahit magbabalita kayo na crime rate bumaba, tatawanan namin kayo kasi hindi naman totoo eh. Paano kami maniniwala? Ito, tignan ninyo to. Nagrereklamo siya. Alam nyo kung bakit? Kasi bakit daw natin kinuha yung mga basura sa Metro Manila? Alam nyo reklamo niya, ito panoorin ninyo. Ibalik daw natin yung kinuha natin, yung ninakaw nating basura. Uy, mga taga Davao, mga DDS, kasalanan nyo to ha. Pinahiram nyo yung tatay yung karton dito sa Manila. Tingnan nyo. Sobrang linis ng Manila Bay. Sus. Ano ba yan? Tingnan nyo. Sobrang linis tuloy dito. Pinahiram-hiram nyo pa kasi yung tatay yung karton dito. Sobrang linis sa tuloy. Asan na yung mga basura? Hindi kami nasanay na walang basura dito. Asan na yun? Nyeta, ibalik nyo yung mga basura kayo. Ay, ibalik daw natin. Sa wakas, nagpa-interview itong si Sandra Marcos kasi nasa bingit siya ng kontrobersiya. Pero kapag walang kontrobersiyan, hindi yan magpapa-interview. Magtatago yan kasi ganyan yan sila, magtatago at magtatago. Tingnan niyo anong sagot niya dito. Hi guys, good morning. Medyo matagal na ako hindi nakaharap sa inyo, so I thought... Tingnan, ano napansin ninyo sa buhok niya? Para sila ng tatay niya, may tumatayo sa likod. Hindi ata naliligo talaga mga to eh. Kabata-bata mo, masyado ka nang magnanakaw eh. Ikaw yung inspirasyon at modelo ng mga batang inspired magnakaw sa batang murang edad nila. Pero sasabihin nila, yung idol nga namin nagnanakaw, nakabata-bata pa. Thought this special session would be an opportune time
to take any Yan yung buhok niya, oh, tayong-tayo. questions you guys might have. As you have seen, we have undertaken the President's request to do a special session. So even kahit naman karamihan ng mga batas na rin-request niya ay pinasa na ng lower house, it is still incumbent upon us to convene the special. Ano napansin ninyo sa tatay nito? Every time na merong problema ang bansa natin, lumilipad yan. Nasa alapaap. Masdan mo ng aking mata, di mo ba nakikita? Session. So we passed a number of Basta may problema ang bansa natin, asahan mo aalis yan ng bansa. resolutions. We are awaiting some BICAM reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments. Oh, basta golera si Risa. Hindi mo ba nakikita? Wala nang ginawa kundi ano yan eh. Sabi ko nga, namimili yan ng ng tutulungan. Kapag mga adik, pinaglalaban nila human rights. Pero yung halimbawa, yung gagagaya ngayon, si Rene Baterbonia, wala silang sigaw niyan. Wala. Yung mga pinapatay na lang dyan sa lansangan, wala silang dyan. Wala silang pakialam. Pero pag adik, kriminal, yan, sinasanto nila yan. Nakita niyo yung ginawa nila kay Madriaga? Idol pa nila si Madriaga. Kidnapper yun, mamamatay tao yun. To appoint and confirm the Ngayon, idol nyo to? Adik din to eh. pending matters to do with the armed forces of the Philippines, namely I believe it's the 7 or 8. Biruin mo, kabata-bata. King, alam mo yung corona nito, tong idol ninyo. King of Pork Barrel. Dalawa sila ng kanyang tito, tiyuhin na si Martin Romualdez. Kalimutan ko tuloy kung 7 or 8. The generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the due for promotion daw. Due for promotion. Kaya kailangan magdinig. Ang nabisto ni Marcoleta, talagang lampas na. Senate were not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now. And that is my update. So I'm ready to take any questions should there be any. All the senator's ability to be impartial and fair. Medyo mag-1 year na po yung SONA ng sabi ng Pangulo na mahiya naman kayo kaugnay po doon na maano pa yung flood control projects. Pero ngayon po yung mga tinulong, pinakasuhan ay... Nung last year, ang sinabi niya na linya ay mahiya naman kayo. Sana naman this year, ang linya naman niya nahihiya na kami. Kasi kung totoong investigasyon ang ginawa niya, malalaman niya na siya pala yun. Nung last year, mahiya naman kayo. Ngayon, ang pinatutungkulan niya pala sarili niya. Kaya mahiya naman ako or nahihiya na ako. Mga sinasabi raw na nagbubunyag ng mga katiwalian at mga mali-malitang pera. Ano po yung reaction nito? Una, first of all, ma'am, sabi na nga ni Pangulo, di ba? Nung sinumula yung kaso na yan, hindi naman sila minority. Nas majority sila nun. I believe the Ombudsman also said that in his he had an ASEAN event, there are over 100 complaints with the flood control scam. So I think we need to ano nangyari doon? wait for the Ombudsman and see what his action. Antayin yung Ombudsman para nag-ini-mini-mini mo sino ang uunahin ko. O inuna niyo si Bong Revilla. Sumunod si Jingo Estrada, sinama ko si Bunuan pero special treated naman itong si Bunuan. Nakita nyo hindi nakaposas, hindi nag-uniform ng PDL. Hinahatid pa ng ay masyado na kayong halata eh. Actions are. I think gumagalaw naman yung mga kaso. But again, I think? Ano nangyari sa ICI? it's not for me to be the judge of, and it's not for me to make conclusions. Kasi hindi issue yung, hindi minority naman sila noon, di ba? Minority sila noon, majority sila noon, minority. Yung daw majority ngayon na itong sila Risa Ontiveros, minority daw sila noon.
regardless, minority naging majority, majority naging minority, kung talaga sila, regardless kung yung sino yung lalabas, Henry Alcantara, Yusek Bernardo man yan, o yung 18 Marines, Zaldico man yan, Gutesa man yan, lahat yun pag-isahin nila. Pero anong ginawa nila? Pinili nila, di ko mo nagbalik lang ng 100 million itong si Bernardo. Sila na, save na sila. Sumama lang si Escudero at saka si Villanueva, safe na sila. For me to make conclusions with. Pero kasama po yung pangalan niyo sa nabanggit na Agoy, yan, Eden Santos, go, go, go. Kasama yung pangalan nyo. tanggap po ng mali-malitang pera lang. Ma'am, we don't dignify the testify. We don't dignify, pero at least you accommodate. Don't dignify. Pero accommodate nyo naman. Pero the more kasi na hindi nyo ina-accommodate itong mga nagsasalita, the more na mas naniniwala kami sa kanila. Kasi sinasilence nyo sila eh. Well, it is our right to hear their voice as well. Hindi lang yung kung ano yung pinipresent ninyo na gusto ninyo. It's not dignifying. Just accommodate them. Give us the chance. Give us that moment. Pero hindi eh. The testimonies of those fake Marine. Di ba? Di ba? Congressman, may bias na agad. Kung talaga siya na para siya sa bayan. Siya pa ang nag-label na fake. Kasi kung ako inaakusahan ako na nagnakaw ako. Sabi, ninakaw ko daw yung pera nung kapitbahay. O sasabihin ko, sige, patunayan mo. Hindi ko sasabihin na, uy, yung sinabi mo, fake na yan O sige, labas mo yung ebidensya mo. Magkasuhan tayo, ilabas mo yung ebidensya mo dun. Hindi ka matatakot kasi alam mong hindi ka guilty. Pero yung kanilang mga manifestations, it just shows na guilty sila. To the point na kailangan nilang, kailangan nating mag-bend the law. Marines are actually Am I right, Mr. Chair? bodyguard na lang. Am I right? Sino yung sabi niya kay Remulla? Am I right, Mr. Secretary? Tawag natin sa kanila. Medyo, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority. Biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod. Wala na. Wala nang hope ang ating bansa sa ilalim ng Marcos magnanakaw. Mismo ngang si Winnie Munsod ang nagsabi, ang Marcos, yung mag-ama, ang pinakamagnanakaw sa lahat. Tapos kayo, hinihimod puwet ninyo. So ano pa asahan natin sa bayan natin, sa bansa natin, sa panahon ngayon? Grabe, kung sino itong mga abogado, itong mga matatalino, itong mga nasa tama, sila yung, alam mo yun, iniitsapuera, sila yung sina-sideline. Tapos sila, halimbawa si Gatchalian, hindi siya abogado, hindi niya alam mag-preside sa impeachment. Sila yung nalalagay dyan sa entablado na hindi naman nakaka-deliver. Imagine Soto, Lacson, they've been there for how many months already with that investigation. Hindi nila magampanan yung trabaho nila. Tapos nung kinuha ng Cayetano, anong ginawa nila? Dinimonize nila, siniraan nila, inagaw nila, sabi nila, troublemaker, o tinanggal nila. O ngayon sila na naman nandyan. Ano asahan natin? So, I therefore conclude, itong Chis Escudero at Joel Villanueva, mag-ingat-ingat kayo sa mga kagaya ng mga taong ito. Kasi they might be smiling in front of you, they might be always there for you with regalo, with palibre-libre ng ganito, pero meron palang balak sa'yo or
pagdating ng araw, ang bilis nilang mag-traitor sa'yo. And that's what happened sa atin. Okay lang sana kung simpleng kaibigan mo lang eh. Ang issue dito, hindi. Ang issue dito is para sa buong bansa, sa buong bayan, pera ng taong bayan. Yun ang nasasakripisyo dito. Biruin ninyo ang bill lang natin. Bill ng ilaw. Diyos ko po. Hindi mo mawari. Grabe. Oh, tapos sila ang sasarap ng buhay nila. Papasyal-pasyal lang sila. Ang bilis nilang makalabas ng bansa. Ang bilis nilang makapunta ng Boracay. Tayo, hirap na hirap tayo. Naghihikaos tayo. Kulang sa pagkain. Yung mga nilindol hanggang ngayon kailangan pa ng tulong. Pero sila ang sarap ng buhay nila. So, wala na tayong maasahan dahil napapalibutan tayo ng maleta, ng traidor, ng mga bayaran, mga trolls, mga pekeng tao, mga demonyo. Nagsama-sama na sila ngayon. Pero anyway, huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa. Malapit na tayo. Next year, ano na? Filing of candidacy na. And then next year, botohan na. Tignan ninyo yung resibo nyo sa pag nag-grocery kayo. Tignan ninyo yung tax dyan. Ang dami. Ang dami yung iba, hindi mo pa maintindihan kung ano bang klaseng, anong tax to? Magugulat ka na lang eh. Sa bill naman, makita mo ang dami dyan kung ano nung pinaglalagay nila dyan.